Yun, no? What's up, mga kupal? Nagbabalik si RC. Ayun, ang topic natin ngayon is conjugate. Yan. Kasi yung conjugate B method, BIM method. Siyempre, wala akong concept. Ito lang, aralin mo lang ito. Memorize mo lang yan. After mo memorize yan, goods ka na. Diagram lang to eh. Kung ano yung ginawa natin sa moment area method, ganun lang din gagawin natin dito. Gagawa ka nga lang ng BIM. O yan. Kung yung sarili beam is row ay hinge din sa conjugate mo. Sa roller, fix free end, that's what I mean. Tapos, free end magiging fix, internal support magiging hinge, and something like that. Yan lang, basic. Proceed. Ito, actually basic lang din to eh. Nahanap natin is yung, yan. Fast game lang, no? Fast game lang tayo. So ito, kapag nakita ka yung trapezoid, datiin nyo lang yan. Datiin natin, guys. Pa. Tapos hatiin yan. Palkas mo. Ayan, nahati na. Tama. Ayan, pag nahati, ito magiging 5, di ba? 10 minus 5, di ba? 5, oh. Easy. Kasi ito, ilan to? 5 din. So, yun, sabi ko nga, kailangan magaling kayo kung saan kayo magre-reference. So, basically, dito yan. Diba? No choice naman talaga. Dito naman talaga. Kaysa naman sa magdagdag ka pa dito ng triangle, dadagdag ka pa sa baba ng triangle, tapos mag-reference ka dito, di matagal yun. Kukunin mo pa yung reaction dito. Ay, wag na yun. Ari. Dito, pre, fast game lang dapat. Kasi, every second matters. So, kailangan bilis ang pagsosolve to, Brad. So, basically, dalawang area to, triangle plus rectangle. Ayan, tinuro ko na sa inyo nung sa MAM, basic lang kung paano makuha yung mga values ng diagram natin. So, since ito is pag ganyan siya, this is 3 degrees. 3 degrees. Since ito, naka 2 ay varying yung natin, inertia. Yun. So, basically, ilan to? Solve na lang natin, no? 0.5, base natin ng 5, height natin na, ay, base tuloy. Height natin na 5, base natin na 6. 6 third. Kung hindi niyan alam, bumalik kayo sa statics, mga kupal. Alam yan. Yan, 30. Negative 30, sabi mo na lang. Kasi gagawa tayo ng conjugate mamaya eh. So ito, ilan to? Ratio and proportion na lang sa spandrel, no? Let's say this is uh, y over 3 cube. Sabi ko, di ba, kung ano yung kanyang ah, degree, yun yung kanyang exponent when it comes sa ratio and proportion doon sa base. Sinabi ko na yan. Kung di nyo alam yan, bumalik kayo sa grade 5. Tama ba? 5 no? 10. This is 10. Tapos 6 cube. Basically, ilan makukuha natin dito eh. 6 cube. 6 whole. Tama ba? Ay, this is not Aiken. Tanga-tanga naman. 30 pala to guys. Sorry, my bad. Dito pala is Panther. Tumingin ako sa triangle. Utol talaga.
So, yan, 3.75 ko, no? Animal sa tapis. Tapos yun, kung hindi nyo trip to, kunin nyo dito. Ratio in proportion na lang kayo sa triangle. Tapos, ito yung i-ano nyo, gawin yung area, papunta dito. So, try natin. Ratio in proportion dito. Ganito, pag nag-ratio in proportion ka dyan, gawin mong y yan. Kasi na natin to. Y over 3, 5 over 6. Ilan to eh? 5. So, dito 2.5 yan pare. Tapos mag-area ka. 0.5, 2.5, 2.5 yan, hindi yan 8. Ano pa yan? 3. O yan. Yan. So basically, 3.75 lang rin. Oh. Easy lang. Kahit anong gusto nyo, kahit anong way, maraming way ng pag-solve yan. Tapos, siyempre, meron pa tayong rectangle. So, gagawa pa tayo ng punta dyan, idol. Isang guhit para sa diagram. Para naman dito sa rectangle. So, 5 lang yan. Oh. 5 times something like that. I don't know. 5, 6, 6 half. Okay. Tapos game lang pare, ilan to? Proportion, proportion. Palitan mo lang ng 3 yung base mo since ano lang naman yan eh. Rectangle, hindi naman siya triangle. O yan, good shit. Tapos yun, sabi ko nga, divide nyo sa to itong part na to. Tinuro ko na yan. Kasi pag di nyo pa alam yan, napakakupal kayo sa buhat. Utang na. So yan, since ito, yung ano, magiging 15. Ito kasi, yung mga diagram dito, magiging load yan sa Jugit beam. So, palitan na lang natin ng kulay, no? So, yan natin 15. Oh, shit, di makita. Yan, 15. Tapos, ito, divide natin sa to itong 3.75. Ilan yan? 1.875. So, yun, sa magiging ano yan, downwards. Since naka-negative sila kanina, magiging load yan. So, pa-downwards na sila. Tapos, meron pa tayong ano dito, which is yung original, since wala naman tayong madi-divide dito, since I lang yan. So, basically, nakalimutan ko, this is 2 degrees, no? Baka kasi malito kayo mamaya. So, this is 3.75 as is yan. Downwards rin yung kanyang, ano, kasi negative. So, ilipat natin to since kailangan pa natin ng isang diagram. Para sa rectangle na diagram, which is ito, divide lang natin sa 2 and this one. So, 45 yan, no? Kung di magkakamali. This is 3 degrees, 3 degrees. 90 divided by 2, 45. May trust issue, so kailangan mag-calculate. Hindi yan may iwasan. Ilan to? 22.5 over 5 divided by 2, 11.25. Ito naman, magiging 22.5 pa rin. 22.5 downwards na sila. Lahat kasi naka-negative. So yan, gawa ka ng beam. Ewan ko sa'yo kung gagawa ka dito sa bagong, ano mo, bagong, parang ganyan, gagawa ka ng ganyan.
tas isusulat mo ulit tong mga loads dito sa bagong beam mo. Diskarte nyo. Pero ako kasi, ang gagawin ko na lang is magdodrawing na lang ako dito sa mismong diagram ng beam. So, kahit saan ko gustong ilagay, pwedeng dito, diskarte natin. Well, dito na lang kasi mas komportable ako, no? Yan, beam ko na yan. Tapos, tingin tayo sa real beam. Sa real beam, this is fixed. Therefore, magiging free siya. Free end na siya. This is real, tawag dito, free end. Therefore, magiging fixed siya dito. Fixed yan. Sana maintindihan mo, fixed. Ayan na yung beam ko. Yan lang, basic, di ba? Tapos, ito yung magiging load ko. So, basically, kukunin ko lang yung reaction dito. Yan lang, ganyan lang kadali. Then after kukunin yung reaction, magkakat ako sa specific point kung saan yung pinapahanap. Kung ang pinapahanap is itong si slope B or si deflection C, yan, doon lang. Magkakat lang ako doon, then yun na. Palitan na lang natin to, gawin na lang natin slope sa C para mas madali, mabilisan lang. Nahihirapan pa natin sarili natin. Oh, so yan, ganun lang. Tapos, nakalimutan ko kapag slope, yun yung point load or yun yung shear. Tapos kapag deflection, yan yung moment. Eh, ganun lang. Di ba pag nag-cut ka ng beam, say this is our beam, tas nag-cut ka dyan, may lalabas dyan na shear, stress, and moment. Tapos, kapag ang kinonsider mo yung nag-cut ka dyan, right? Let's say this is our beam. Ang kinonsider mong part is ito. So, ibig sabihin, may lalabas dito sa part na to na wala, medyo sumobra. Gets natin. May lalabas dyan na downwards. Positive yan. And counterclockwise. And this is also positive. Ganun lang. Parang ano lang. Sinabi ko na sa double integration method. So, next. So, kunin na natin reaction nito, no? Okay. So, reaction nito pataas. And, of course, ika-counter niya yung gawin na lang natin green. Kontrahin niya. Yan. So, anong hindi natin alam dito? Yung ito, hindi natin alam yung area niyan and yung kanyang x-bar and also this one. Madali lang yung sinabi ko na area total is equals to area 1 plus area 2. Yan lang yun. Itong missing is yung area 2. So ito, mag-extend ka dito. Basically, 3 lang rin yan. Sinabi ko na yan sa moment area method. So kapag kukunin mo naman yung x-bar dyan, liwa a total, x-bar total, area 1, x-bar 1, plus area 2, x-bar 2, which is ito yung missing. Ito, na-solve natin kanina, tapos ito yung missing. So, kakalki ko na lang, mabilisan lang tayo guys. Tapos ko na lang calculate dito, no? Bullshit lang ba? Labas na lang natin. Tapos pakita ko sa inyo kung paano ko sinulog. Kahit medyo matagal. Ang nga, bear with me pare. Ibig sabihin nun. Naka-class week tayo ngayon guys.
So, yan kung paano kunin tong area na to. Itong area na to. Salpak nyo sa calc nyo, ganito. Pwede nyo i-minus or i-shift solve. Ako kasi shift solve ko na lang para mas madali. Okay. So, this is, alam nyo na ang area na ito, since third degree, 1/4 yan. Base natin, ilan? 6. Tapos height natin is 15. Is equals to 1/4. Yung base natin is, yung base natin is yung 3. Hindi itong spandrel yung inaano ka, yung nag-extend dito. Diba sinabi ko na sa inyo na kapag naghati yung ano, yung base lang rin nito is 3. So basically, base natin is 3. Tapos yung height natin is 1.875. Huwag itong 3.75, hindi yan yung ano natin ah. Hindi yan yung ating tinutukoy na spandrel which is itong naghati. Sana mag-gets niyan. Hindi ko alam kung mag-gets niyan. So alpha x, shift solve 21.09375. Basically, ang area pala nito is 21.09375. So, kunin natin yung x bar niya. So, sinabi ko na kanina, kailangan nating kunin yung x bar niya. So, dito ko nalagay yung x bar niya. So, since patusok or pagbaba, doon sa dito na part. Kasi mag-moment tayo dito sa ano dito. Para mawala to. Therefore, ang lalabas lang is yung moment na ito. Ano lang yun guys. So, ilan yan? 4, 6 over 5. Tinuro ko na yan. Kung di nyo alam yung concept niyan, nako, delikado kayo. Balikan nyo yung mga nakaraang video ko guys. So, ito basically same lang rin. Ilan to? 3 over 5. Tapos yung area natin na 21.09375. Shift solve 4.96. Ang bilis talaga ng ano. Sweet. Ano lang, repeat lang rin dito. Repeat mo lang din dyan. Kung ano yung ginawa natin dyan, repeatin mo lang. So, ilan yan? 1/3. Base natin na 6. Height natin na 45. Ay, shit. So, 1/3. Base natin na 3. Height natin na 11.25. Plus yung ating missing. 78.75 yung area natin. And our X bar, ilan na to? 3, 6 over 4. 78.75. 3 over 4. So, 4.8214. Baliktad. Yan. Basically, salpak mo lang to. Ito, salpak mo lang, mag-moment ka dito, right? Mag-moment tayo dito. Paano ba mag-moment dyan? Summation of forces moment at C. So, basically, sa salpak na, mag-calculate na lang natin guys. Tangina.
as much as possible kapag kuha kayo ng reaction, direct calcu na lang, matahin nyo na lang kung paano siya makalcu instead of susulat nyo pa kung paano yung solution. Hindi naman nakasinid yun eh. Hindi na need ng solution sa board exam guys. So, basically, kung kaya nyo isolve using calcu na kaagad. Inang yan. O yan, tulad yan. O, 0. Mag-moment tayo sa ano. And our moment is clockwise, therefore x, positive. Plus, lahat ng load natin papuntang C, negative, right? Gawin mo negative. So, negative. Unahin natin tong, ano, ito. Unahin natin to. 1/4. Base natin ay 3.75. Base natin na 3. Fifth minus itong 21.09375. Lagyan natin ng parenthesis. 4.96 minus this second degree, right? 1/3 base natin na 22.5 muna, tas yung 3. Lagyan 3/4 plus, ay no, negative pala. 78.75, 4.8214. Shift solve. Kuha natin 500. 41, 500 to 41.68525. Okay, for this 0 is equals, sorry, nasasanay ako sa ano eh, kaso 991. So yan, negative lahat ng area, no? So x natin, pataas yan. Negative lahat ng area natin, 21.09375 minus 78.75 minus yung dalawang area na 1/4. Base natin na 3. Height natin na 3.75 minus 1/3. Ay, shit. Base natin na 3. Shit, solve. 25.15625. So, kilonewton sila. Ito, kilonewton meter. So, yun. Ang kukunin natin is yung deflection tapos slope sa C. So, basically, ito lang rin yun kasi. Bakit kanyo? Pag nag-cut ka dito, sinabi ko kanina, nagpaliwanag tayo. Pag ang kinonsider nating sheet is yung left, may lalabas dyan na na moment, which is counterclockwise. So, lahat ng counterclockwise positive, tapos dito positive. So, basically, kung nung kinumpit natin to, di ba ito lang rin yun? Parang lumabas lang sila. Diba, isulat natin lahat ng loads. O, di ba yan lang rin yung kanina na kinumpit natin? So, basically, pag nag-cut ka dyan, ang i-consider mo na lang is yung left. I mean right. So, may lalabas dito na kapag ang kinonsider mong sheet is
Yung right, may moment tayo dyan na clockwise, which is yan yung positive natin. Then, this is pataas. So ang ano natin dito is ito, right? Siya nandyan. Yan lang din yun, di ba? Hindi ko natago yung calcu. Puta. Ulit. Explain ko ulit. Explain ko ulit. Hindi ko natago yung calcu. Putang ina kasi. O yan, game. So, dito tayo sa cut. Nag-cut tayo dyan, di ba? So, sa beam, may lalabas na, sinabi ko kanina, may lalabas na moment, which is downward positive, tapos, counterclockwise positive. Di ba? Yan lang din yun, yung kinumpit natin kanina. Di ba? Ito lang yun, no? Ito yan, ito lang rin yan. So, basically, kung ano yung reaction natin dito, ah, ito lang rin yun. Di ba? So, ibig sabihin, consider mo na lang yung right part. So, may lalabas dyan. I-reset natin to. Aking set. May lalabas na ganyan. Ay, kaya natin black. Kasi black yung pin natin. So, may lalabas dyan which is ito positive pataas. And this is clockwise. So, both positive. So, moment natin dyan. And this is our shear. Tapos, itong na-compute na ano, na-compute na reaction. Alam niyo to, di ba? Itong part na to, tinuro ko yan sa DIM na kapag nagkakat ka, may mga lalabas na moment na shear. Nakadepende sa kinonsider mong part. So yan, since ang moment natin is equals to ano, clockwise positive, right? So, positive rin itong 541.68525. So basically, transpose mo yan, magiging negative 541.68525. So basically, ito lang rin yun. So sabi natin na ang moment is equals to deflection. Therefore, gawin mong deflection yan. Tapos, deflection is equals to negative 541.68525 1,000 cube. Since ang EI natin is GTA, tapos naka-mm raised to 4. So, magka-cancel yung mm dyan. Squared na lang to. May matitirang squared na mm. Convert natin yung meter sa millimeter. So, may matitirang mm. So, yun yung ating unit. Salpak natin dito. 200. 200 times 10 raised to 6. So, compute mo pare. Negative 541.68525 1,000 cube. Two hundred times 10 raised to 6. Oh, basically, 13. Yun yung sagot, pare. Negative 13.5421. Millimeters. Yan, yun yung sagot. And for our, for our shear, 0 is equals to shear positive plus 125.15625 transpose negative 125.15625. Si shear is equals sa slope. So therefore, this is slope.
So slope is equals to negative 125.15625, 1,000 squared, 200, 200 times 10 raised to 6 is equals to, sa calcu, negative 1.2, 1,5,625,000 squared, 200. Yan yung ating slope, which is nakarad. Itago ulit natin. 0.03129. This is rad. Kung i-convert nyo sa sa degree, 1 multiplied by 360 over 2 pi. Negative 17. 17 ba? Negative 0.17 pala. My bad. 93 degrees. Yan. Basically, yan lang yan, guys. Follow for more for part 2. Ilalagay ko na lang yung part 2 bukas or mamaya.